kapolitika, ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong papalapit na finale ng MUPH 2026. Dahil marami kasi ang mga nakapuna at mga nakapansin na tila ba bakit parang hindi pinag-uusapan itong Miss Universe Philippines 2026 sa taong ito. At kakaiba daw itong edisyon ng Miss Universe Philippines ngayong taon dahil parang tahimik daw unlike sa mga nakalipas na edisyon ng MUPH. So ito yung ating pag-uusapan mga kapolitika at yung mga nabanggit sa video kung bakit tila ba medyo tahimik ang Miss Universe Philippines. So marami ang mga netizen na nakapansin at mga pumupuna dito sa social media kung bakit hindi pa daw ganoon ka pinag-uusapan itong MUPH. At sabi nila is kakaiba daw ito doon sa batch nila Atisa, nila Winwin Marquez at marami pang iba. So dito naman ay makikita natin na kung saan ay si Bea Milian Windorski lang lagi yung pinag-uusapan ng Latin community, ng mga international communities. So ang sabi nila is bakit wala daw ganoon kaingay itong MUPH. At tama naman yung sinasabi ng ating mga netizen na marami ang hindi nakagusto dito sa sa bagong format ng MUPH na merong mga pabotohan. At ang sabi nila is parang pera-pera na lang daw itong MUPH. Marami ang mga na-disappoint rin dito sa nangyari sa Miss Universe 2025 na kung saan ay hindi natin nasungkit yung corona sa kabila ng pamamayagpag ni Atisa Manalo doon sa Thailand. So hindi nagustuhan ng mga Pilipino yung pagluto-luto nila ng resulta mga kapolitika, kung kaya marami yung mga nawala ng ganang sumuporta dito sa MUPH kasi kahit daw ipapadala pa natin yung high caliber na candidate doon sa Miss Universe ay lulutuin lang din daw yung magiging competition doon. So nagkakaroon na ngayon actually ng epekto itong mga nangyayari dito sa beauty competition na ito, at in fact ay marami sa mga Pinoy ang gusto nilang sumuporta dito sa Miss Grand International kasi at least dito ay medyo naging patas na yung laban ngayon kung ikukumpara sa mga nakalipas na mga taon. Ngayon ay medyo okay na yung relasyon ng Pilipinas dito kay Nawat at paborito na actually tayo nitong CEO ng Miss Grand International dahil sa pagtangkilik sa kanyang beauty competition. So nag-shift na ngayon mga kapolitika, nagkaroon ng pagbabago yung suporta ng mga Pilipino dito sa Miss Universe. At sa akin naman, in my own personal opinion, ay totoo naman yung sinasabi ng mga netizen na marami ang nadismaya at most especially pa dito na pera-pera lang din ang MUPH dahil nga sa laki nung franchise, diba, na pagbibili ka ng franchise ng Miss Universe ay milyon-milyon din yung gagastusin mo. So siguro marahil ay kinakailangan ng bawiin aside dito sa mga sponsors, at marami yung iba mga nagdududa kung saan daw napupunta, bakit yung pre-tape na lang yung ipinakita sa preliminary. So hindi ko rin nagustuhan yung mga kapolitika at medyo hindi rin naman maganda yung stage nila, yung lightings, yung production nila, bakit ganoon kaliit. So marami ang mga tatanong saan daw napupunta yung pondo ng MUPH at ng kini-question in itself yung organization, bakit yung mga mga effects, yung venue nila at yung overall production ng Miss Universe Philippines ay hindi ganoon kapasabog. So dito sa mga sentimento ng ating mga netizen sa social media, I believe na nababasa naman ito at nakakarating doon sa pamunuan ng organization ng Miss Universe Philippines, and we hope na magkakaroon ng changes. At ito kasi ang problema kasi mga kapolitika kung kaya tayo ay nadidisappoint rin ay dahil nga doon mismo sa international beauty competition, katulad ng nangyari sa sa Thailand last year, di ba, na napolitika at nagkaroon ng bayaran doon kung kaya nanalo itong si Fatima Bush. Doon talaga nagsimulang mainis at magstay away na yung mga Filipino supporters dito sa Miss Universe, at sobrang mahal nung franchise fee ng Miss Universe, and then hindi pala patas yung maging laban. So siguro ay gagawa tayo ng hakbang, like for instance, isang taon wag muna tayong padala mga kapolitika ng ng representative. So tingnan natin kung hindi babagsak yung kanilang negosyo. So sa 2025 grabe yung lutuan, abangan natin sa 2026 kung ganun pa rin yung sistema. Sana ay mag-isip-isip na yung organization kung
worth it pa ba yung pagpapadala, worth it pa ba yung binabayad na sandamakmak na salapi dito sa ano na ito, sa franchise na ito ng Miss Universe, gayong hindi naman patas yung laban doon sa international stage. So might as well na kung ganito ay susuporta na lang tayo dito sa medyo patas at pasabog rin naman na beauty competition, the likes of Miss Grand International. Okay, so yun ang aking maging opinion at pagreaksyon mga kapolitika dito sa mga napapansin ngayon ng mga netizen na bakit tila ba wala na gaanong ingay at hindi na talagang masasabi natin na bumaba yung suporta ng mga Pilipino dito sa Miss Universe Philippines 2026 at wala rin actually code name kung dati merong mga bardagulan at kung ano-ano pa. So ngayon sa 2026 ay wala tayong naririnig kung ano yung tema ng labanan nila ngayong taon. So ano po ang inyong magreaksyon mga kapolitika dito sa sinasabi nila na nawala na di umano paunti-unti ng suporta itong Miss Universe Philippines mula sa mga Filipino pageant supporters? Kayo po ba ay agree? At ano sa tingin nyo ang naging dahilan? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Sakto yung sa akin, dalawa lang kami ng roommate ko. Ako to si Bacolod. Tapos sabi ko kay Bacolod, "Te, very nice." Alam niyo naman ako, sobrang ganda. Ang ganda kay Bacolod. So, masaya ko. Kilig na kilig talaga ako. Sabi yung in-announce sa akin na, kayo lang dalawa ni Bacolod at Albay sa room ha. Sabi ko, thank you God! Life is good. Ganun guys. Tapos nung nakita ko pa yung villa namin dito sa Amorap, ate, villa talaga. Sabi ko, shit. Na para bang, hello, na para bang ano kami, na para bang nasa getaway honeymoon kami ni Megan, ni Bacolod. Tapos, te, isa lang yung higaan. Isa lang yung higaan. So, magkatabi kami ni Megan patulog. Legit, tuwang-tuwa talaga. As in, nung pakapasok namin dito sa villa namin, nakita ko agad, te, nasa pinaka-center ng room. Sobrang laking higaan. Tapos isa lang. Sabi, thank you, God. I go, thank you, God. Tapos di siya, nag-room tour muna kami. Tinignan namin kung anong meron dito sa room namin, ay dito sa villa namin. Hindi lang kasi siya room, ate. As in, parang isang buong bahay siya. May living room, may kusina, may CR na pasabog, tapos may bedroom talaga, ate ko. Tapos dalawa lang kami talaga ni Bacolod. Tapos nagpasyal kami dito sa villa. Tapos nakita namin yung bathroom. May bathtub pa. May bathtub pa, sobrang laki. Nasa gitna ng banyo. Tapos sabi ko, may kailangan natin itong itry. Newlywed nga ang atake ang ate ko. Kaya bais din ko hindi talaga ako nalungkot dito ever. Kasi katabi ko ba naman si Megan, ganun kaganda. Gigising ako, matutulog ako, ganun siya kaganda. Pero medyo ko dyan kay Megan kasi uuwi siya dito sa bahay namin this oras na ng gabi. Kasi laging nagsiswimming. This oras na siya ng gabi, parang mga 2 a.m., 5 a.m. na siya umuwi dito sa akin. Na para bang hindi niya na ako mahal. Newlywed pa lang nga kami. Nandiyan ba siya? Nandun siya sa labas. Tingnan niyo yan. Tingnan niyo yan. Nasa labas siya. Lagi yan nasa labas. Ang lamig-lamig kasi talaga sa room namin, ate. Kaya ako nakatalokbong. Para talaga kami newlywed. Wait, ipapakita. Okay, sige. Parang mapapromote ko naman yung Amorap if ipakita ko sa inyo. Sige. Sana hindi mawalan ng signal. Ito, nasa bedroom. Dito ko ngayon sa higaan. Saglit lang. Paano ba to? Ito. Ayan. Ito yung higa. Tapos, ito yung papunta sa living room. Yan yung kusina. Ito. Yan, may flowers. Tapos yun nandun, living room.
hindi na dyan abot yung signal at yung wifi. Hindi na kaya ng ML10 ko. Tapos ito yung CR namin. Ito. Hindi ko mapakita sa inyo yung pangmalupetan namin na bathtub. Nagkadal ba kayo? Secret! It's a secret! Puntahan mo si Zesta. No, si Zesta ang pumunta sa akin. Ang lamiga, ati. Si Zesta ang pumunta sa akin. Ang taray, di ba? Newlywed nga yung atake namin. Ano yan? Bathtub na kayo? Playing jealousy by... Jealousy! Sino po nasa Starstruck ha? Ano, kay Meg talaga ate. As in, sobrang face card niya. Ang lala ng face card niya, Bacolod ate. Kaya sabi ko talaga, thank you Lord. Alam ko na talagang paborito mo akong anak kasi dinidinig mo ang mga prayers ko, Lord. Hani mo. Bigyan ng pandesal sa loob ng supot. Yun na nga eh. Andito muna, nakatalokbong ako kasi nagtatampo na naman ako kay Meg. This oras na naman siya ng gabi uuwi dito sa akin. Ano ba yung asawa ko? Sabi ko pag nawawala siya, where's me? Saan yung asawa ko? Saan yung asawa ko? Hindi lang kaba ang dadalhin ni Krishna, pati kabaklaan. Yes! Walang kaba-kaba. Kabaklaan meron. Anong feeling nun? Ano yun? Rizal? Hala, paano si Rizal? Ano ko siya, legal wife ko din siya. Si Megan, hindi niya pa nakikilala yung parents ko. Pero si Rizal, nakilala niya na talaga si ma'am. Si mami. Tapos nakilala ko na din yung mga pinsan ni Rizal, ni Alicia. Agawin mo Zesta. Ayoko ate, ang dami ko ng babae. Tapos agawin ko pa si Zesta kay Lexi. Talagang bobombahin ako nun ni Lexi. Paano magtampo si Miss Albay? Charot. Ako kasi, toyoin akong tao. As in, kasi gusto ko talaga yung sinusuyo ako. Kaya yan si Meg, kapag this oras siya ng gabi umuwi dito, parang gigising na ako. Tapos sabi ko, atas ako pa yung gigising sa kanya. Kasi syempre, late na nga siya umuwi. Di, syempre, din siya, ang himbing-himbing ng tulog niya. Tapos, ako magigising sa kanya, sabi ko, babe. Sabi ko, babe, gising na. Sarap! Thank you, God! Life is so good. Asawa nga eh. Babe nga tawag ko sa kanya. Kinig, kay Bacolod. Tapos, tulog na tulog talaga siya. Tapos ko siya, parang yuyug-yugin ko siya. Sabi ko, babe, gising na. Anong oras na? Tapos, ganda niya ate. Kahit natutulog lang siya, kahit nakapikit lang siya. Sobra. Ganito ang feeling kapag ka-VC ninyo ako. Puro kabadingan. Oy, hindi ko yun hinahalikan. Grabe na yun. Baka matawag na akong manyakis. Ano yun? Ang bilis na mga comment. Ate, wala akong mabasa. Nag-kiss kayo? Anong tanong yan? Nag-kiss kayo? Hindi pa. Hindi pa. Si Zesta pa lang nang kikis sa akin. Like, kiss sa cheek. Kiss sa cheek lang ha. Hindi pa. Hindi pa kami nagkikis ni Megan kasi newlywed pala kami. Alam niyo yung mga nung mga sinaunang panahon na parang first time kayo magkakakilala doon na sa wedding ninyo. Tapos yun ate. Parang may balak na. Hindi. May jowa yun si Megan. Baka pasabugin ako ng jowa niya at
katabi ko na nga matulog yung jowa niya, tapos halikan ko pa. Ay, siya naman na akong paldo niyan. Fan service pa ba to? Oo, to the highest level. Did you deact? I didn't, guys. Kaya nga naka-live tayo eh. Na para bang me at di ang tawagan. Anong accept? Ano yung accept, Day? Ay! Di ka lalabas, bakit? If ikikiss mo ako, Zesta, lalabas ako. Puntahan mo ako dito sa villa ko, Zesta. Sunduin mo ako, Zesta. Pasundo nga, Zesta. Uwi na yan. Anong tawag sa akin ni Megan? Anong tawag sa akin ni Megan? Love. Charot. Mami, me at D, tawang-tawa eh. Ayoko ba, papasabugin na naman ako niya ni Lexi. Ba't nandito ka, Zesta? Zesta, nasan kayo? Sulitin mo na mauwi na kayo bukas eh. Ay, oo nga, no? Ay, hindi. Meron ulit kami isa pang billeting. Kasi malapit na yung coronation night, diba? Eh di in-house kami ulit ng Miss Universe. Tapos syempre kami ulit yung mag-roommate. Hehehe.